Nako, ay marami-rami ho ito sapagkat isang sakong buto ng mga nawawalang mga sabungero na recover ho, natagpuan, nakuha diyan sa Talig. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito na, isang sakong buto ng tao ng mga nawawalang mga sabungero na recover, nakuha ho diyan sa Taal Lake, mga kaibigan. Ito ang latest update. Isang like muna sa video na ito, mga kaibigan, kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede po kayo mag-share ng video na ito. Pasintabi ho sa mga kamag-anak, kapatid, kaibigan, magulang na mga biktima. Itong mga nawawalang sabungero. Sapagkat may nakuha ho na isang sakong buto, ay nakasilido sa sako yung buto. Nakuha diyan sa Taal Lake, mga mahal kong taga-subaybay. Huwag niyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Talagang matinding tagpo kung paano nakuha ho. Matinding aksyon kung paano nakuha ho itong buto na ito diyan po sa Taal Lake, mga kaibigan. Ito ho, shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Ito na ang latest development sa mga buto. Na-recover ang sakong may laman na tila mga kalansay sa Taal Lake kung sa tinapon ng ang mga nawawalang sabongero. Sisimula na rin sisirin bukas ang lawa para hanapin ang mga bangkay. Sa gitna yan, gusto na raw ituloy ng ilang kaanak ng mga biktima ang inatras nilang kaso noon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ayan mga kaibigan, buhat dito sa News 5. Maya-maya ho, ay papakita ko sa inyo yung aktual na larawan kung paano kinuha ho itong buto. Sapagat dito ho, ay maliwanag na kinumpirma na isang sakong buto ang nakasilid sa sako ho na kinuha ho ng mga kinaukulan. Ito ho, patindi ng patindi ho ang ibabahagi ko sa inyo dahil nagkaroon na ng linaw itong mahigit, naku, ilang taon ho itong hinintay para magkaroon ng magandang development para sa kaso. Ba't ngayon ay nagkakaroon ho ng liwanag tungo na sa ganun po ay rihas na bakal ang bagsak na mga mastermind dito. Ito po. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sakong mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa Pangpang. Ayun mga kaibigan, maliwanag ho. Yan yung aktual na pag-ahon ho sa tubig nitong daladalang sako ho na may lamang buto diyan po sa Taal Lake. Maliwanag po. Pinakita ko po sa inyo, kumpirmado na nakuha po, na nakalagay sa sako itong pinaniniwalaan na buto ng mga sabongero na nawawala. Patapusin po muna natin ito. Ibabagi ko pa sa inyo at bibigyan po natin ito ng full commentary pagkatapos po nito.
Pamalinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa sa anilay nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin kanina ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taal Lake, sa Laurel at Talisay, Batangas. Ang mga kaibigan, hanggang ngayon po ay patuloy pa ang paghahanap pa kung ano man ang dapat pang mahanap na may kaugnayan ho dito sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nandiyan ho sila ngayon na marami ho ang porsigido, tumutulong para na sa ganun makakuha pa kung anumang natitira pa na dapat kunin na related ho dito sa mga nawawalang mga sabungero. Siyempre, mga kaibigan, ito pa. Gawa muna sila ng technical assessment bago sisirin ang lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabungero. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabungero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin... Ayan mga kaibigan, ng ganyan lang muna tayo. Medyo mahaba ho ito. Itong balita na yan, kaya bibigyan po natin ito ng parto. Ang gusto ko lang pong ihatid sa inyo ngayon, ang bigyan po natin ng highlight na kumpirmado na may nakuha na isang sakong buto nakasilid ho sa sako, mga mahal kong taga-subaybay. At ayon po sa NBI ay gagawa po sila ng pagsusuri, dadaan sa masusing pagsusuri, at nang sa ganun ho ay makilala ito o mapatunayan kung boto ho ng tao. Gusto ko munang kunin ng inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Naniniwala po ba kayo yung nakuha na ito yung actual na pagkuha? Ayan, ipapakita ko muna sa inyo. Ayan ho. At mayroon pa dito, yan yung naging boto ng tao. Mga kayo, sunog siya Pero yung sako na yan na hindi kasama, yung sako po na itim ang kasama, pinaglagyan lang po yung malinis sa sako ng buto, mga kaibigan. Yan po yung pinaniniwalaan, mga mahal kong taga-subaybay, na buto di umano ng mga nawawalang sabungero. May sako po diyan, nakatabi na kulay itim, yan po yung pinaglagyan. Yung sako ho na puti, ayun ay bago ho na pinaglagyan lang, para lang ilagay diyan sa malinis na sako. Ay buti po yung nilalahad ko sa inyo ng complete para na sa ganon ay lubos nyo pong maunawa. Naniniwala po ba kayo na ito ay boto ng mga nawawalang sabungero? At yan po sa comment section ay pwede po kayo at karapatan nyo na magbigay ng anumang public opinion. Hintayin po natin, mga mahal kong taga-subaybay, dahil lang mga kinaukulan sa tulong ng mga kagamitan, forensic o ano po mang magparaan para makilala ho. Unang-una ay ayon ho sa ating nakuhang impormasyon, at ito ay is open naman talaga, na kailangang unang gawin ay kilalanin ito kung buto ng tao o ano pa man, o kung anong klaseng buto. Siyempre pag nakilala ho itong buto ng tao, ay magkakaroon ng pagsusuryo o pagkukombine, pagparihas, para matrace ito kung kamag-anak ho nila sa pamamagitan po ng mga teknolohiya, mga kaibigan. DNA, nandyan ho. Alam kong gagamitin nila yung DNA test, mga kaibigan. So maliwanag po dito, abangan po natin, dahil ito po ay bagamat masakit sa mga kaanak nito. Humingi po ako ng pamanhin sa mga kaibigan nila, nanay, kung anumang relasyon na itong mga biktima na ito ay pasintabi ho sa inyo, sapagkat naghahatid lang po tayo ng anong mga balita may kaugnayan po dito sa ika nga po ay pagkawala ng mga nawawalan sa bungero. Dahil nga dito, itong butong isang sako na nakuha, ay abangan po natin ito kung ano ang iba pang latest update. Isang like ko sa video na ito. Bye bye, palakpakan.